Iha, anong hinahanap mo sa gubat na ito? Ginto! Kung kukunin mo yan, wala namang pipigil sa'yo. Ngunit kung kukunin mo ng may kasakiman, mawawala rin ito, Amira. Amira, napatunayan mong dalisay ang iyong puso. Ngunit ang tunay na kabutihan ay sinusubok, pinatatatak at ibinabahagi. Sa paanan ng kabundukan ng San Sebastian, may isang matandang babae na naninirahan sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Siya'y kilala bilang Lola Binay, isang misteryosang matanda na bihirang makita sa bayan, ngunit kilala sa kanyang mga matang malalambot kung tumingin at pinong kilos. Maraming kwento ang kumakalat tungkol sa kanya. Ang ilan ay naniniwalang isa siyang mambabarang. Ang iba naman ay sinasabing engkantada raw ang matanda at may kapangyarihang itinatago. Ngunit ang totoo, si Lola Binay ay isang tagapagbantay ng kagubatan, isang engkantadang piniling mamuhay sa anyo ng isang matandang babae upang bantayan ang balanse ng mundo. Sa kanyang piling ay naninirahan ang isang makapangyarihang nilalang, isang puting duwende na nagngangalang Tibay. Si Tibay ay maliit, maputi ang balat at balahibo at may maningning na mga matang tila mga bituin. Hindi siya nakikita ng karaniwang tao, maliban na lamang kung may taglay kang puso ng purong layunin, hindi sakim, hindi mapagkunwari, kundi totoo ang kabutihan. Araw-araw ay palihim na tumutulong si Tibay sa mga naliligaw sa kagubatan, gaya na lamang ng isang babae na nawalan ng anak, ngunit natagpuan ito dahil sa gabay ng liwanag. Isang batang napagaling ng halamang gamot na inihulog sa dala nitong bag, at marami pang iba. Walang humihingi, ngunit ang mga may pusong dalisay ay palaging pinagpapala. Isang araw, sa kabilang dako ng bayan, may isang dalagang nagngangalang Amira. Siya'y 16 na taong gulang, tahimik, mahiyain at tila takot sa mundo. Palagi siyang pinagbubuhatan ng kamay at sinisigawan ng kanyang tiyahin. Pinagtatrabaho sa bukid ng walang pasahod at pinagkakaitan ng pagmamahal. Hindi niya kilala ang kanyang tunay na mga magulang. Ang sabi ng tiyahin niya, iniwan siya ng mga ito sa tabi ng ilog noong sanggol pa lamang siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit, nanatiling mabuti ang puso ni Amira. Kapag may natirang pagkain, ibinabahagi niya yon sa batang kapitbahay. Kapag may hayop na nasusugatan, ginagamot niya ito gamit ang halamang gamot na natutunan niya sa kanyang yumaong lola. Isang araw, matapos siyang pagalitan ng tiyahin ng walang dahilan, tumakbo siya paakyat sa kagubatan ng San Sebastian. Umiiyak, hindi alam kung saan pupunta. Doon siya natagpuan ni Lola Binay, nakaluhod sa ilalim ng punong balete. Iha, anong hinahanap mo sa gubat na ito? Wala po. Wala akong ibang hanap kundi katahimikan at liwanag. Minsan, ang katahimikan ay daan patungo sa liwanag. Hindi alam ng dalaga na si Tibay ay matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa itaas ng puno. Sa mga sumunod na araw, si Amira ay inanyayahan ni Lola Binay na tumulong sa kanyang kubo. Nagtuturo siya kung paano magtanim ng halamang gamot, paano gamutin ang kagat ng ahas, at kung paano makinig sa huni ng kalikasan. Tahimik ang dalaga, ngunit sa bawat araw ay unti-unting bumubukas ang kanyang damdamin. Hanggang isang araw, habang kinukunan niya ng tubig ang balon, nakita niya ang isang sako na puno ng kumikislap na bagay. Ginto! Napaatras siya. Tiningnan niya
si Lola Binay, ngunit tila walang alam ang matanda. Kung kukunin mo yan, wala namang pipigil sa'yo. Ngunit kung kukunin mo ng may kasakiman, mawawala rin ito, Amira. Si Tibayon, sa wakas ay nagpakita na rin sa kanya. Nag-isip si Amira, ang ginto ay maaaring magpalaya sa kanya sa poder ng tiyahin niya. Makabibili siya ng bahay, ng pagkain, ng kalayaan. Ngunit isinara niya ang sako kapag daka. Hindi po ito sa akin. Ngumiti si Tibay at naglaho ang sako na parang usok. Nang gabing yon, tinawag siya ni Lola Binay sa gitna ng punong may bilog na bato. Amira, napatunayan mong dalisay ang iyong puso. Ngunit ang tunay na kabutihan ay sinusubo, pinatatatak at ibinabahagi. Nagulat at namangha si Amira. Hindi pala totoong matanda si Lola Binay. Isa pala itong napakagandang engkantada. Iniabot nito ang isang lumang telang may 3 ukit na panuto sa kanya. Una, magligtas ng isang buhay. Ikalawa, patawarin ang nakasakit sa'yo. At ikatlo, maging tagapagturo ng liwanag. Isang umaga, habang pauwi mula sa bundok, narinig niya ang iyak ng isang batang nahulog sa bangin. Agad siyang bumaba. Sugatan man ang kanyang tuhod, ngunit nagawa niya pa ring iligtas ang bata. Bitbit niya ito sa likod pauwi, habang ang dugo sa kanyang binti patuloy sa pag-agos. Pagkarating nila sa kubo ni Lola Binay, dumating naman si Tibay. Hinipa nito ang kanyang sugat at bigla yung gumaling. Ang unang utos, naisa katuparan mo na. Pinakamahirap para kay Amira ang bumalik sa bahay ng kanyang tiyahin. Parang naglakas loob siya. Humingi siya ng tawad sa pagiging matigas ang ulo noon, kahit alam niyang siya ang laging inaapi. Ang kanyang tiyahin ay umiwas ng tingin, ngunit isang gabi, kinatok siya nito. Salamat sa pagbabalik. Pasensya ka na, Amira. Patawad sa lahat ng aking mga pagkakamali. Ang ikalawang utos ay natapos na rin. Sa tulong ni na Lola Binay at Tibay, nagtayo si Amira ng maliit na silungan para sa mga batang katulad niya. Iniwan, sugatan, at nawalan ng pag-asa. Nagturo siya ng pagkilala sa mga halamang gamot, ng pagsulat ng sariling kwento, at ng pakikinig sa bulong ng kagubatan. Dumating si Tibay sa huling pagkakataon, bitbit ang isang binhi na may liwanag. Amira, ikaw na ngayon ang bagong tagapagbantay ng kabundukan. Itanim mo ito kung saan mo naramdaman ang unang liwanag sa puso mo. Itinanim ng dalaga ang binhi sa ilalim ng punong balete, ang lugar kung saan siya unang tinanong ni Lola Binay kung ano ang kanyang hinahanap. Hello sa inyong lahat. Sana nagustuhan niyo yung kwento natin ngayon. Tara na, shoutout na tayo. Shoutout kay Sir Emmanuel Escobel or Sir Babs, kay Sir Paquito Sedmanao, kay Ma'am Dimples Yumi na bago nating subscriber, kay Peppermint, kay Ma'am Nona Palata, kay Ma'am Edena Harbolingo, Ma'am Jermaine Casamiento, at kay Pusakal Horror Stories. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at sa inyong palaging pakikinig dito sa aming munting channel. Shoutout din kina Julian De Mesa, Arthur Havellana, Pag-ibig Chronicles, Sir Bobby at kay Miss Danica Profeta. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa mga kwento ni Miss Itela. Makakaasa po kayong mas lalo pa naming pagbubutihan ang pagbibigay buhay sa bawat istorya ng hiwaga at kababalaghan. Basta mag-comment lang kayo lagi para po mapasama kayo sa aming shoutout. Kita-kits po sa mga susunod pa naming kwento.